My Lord is not slow My Lord is not slow to fulfill His promise. to fulfill His promise. Hindi siya mabagal. Nagmamadali ka lang. Pakisabi sa katabi mo, nagmamadali ka lang. Nagmamadali ka lang. May pinapagawa ang Panginoon. Kaya ka nababalisa. May bagong buhay ka na kay Kristo. Iwanan mo na yung luma mo. Meron bang tuwid ang isip na naglinis sa tagbis, ngunit isinuot niya yung dati niyang damit? Pawisang daw, naligo ka na. Hindi mo nilaban, pero sinuot mo pa rin. Tuwid ba ang isip ng ganon? Ayaw natin, pero sinusuot mo pa rin. Pilit mong sinusuot ang dati mong buhay. Kine-question, ano ba talaga ang buhay niya? Kay Kristo ba siya o kay Satanas pa rin? Kailangan you know the truth and the truth will set you free. Ang katotohanan ng buhay. Na bagamat nagkakasala kayo, pinapatawad kayo ng Panginoon. Kaya hindi kayo lumalaya eh. Hindi nyo naintindihan, mag-move on ka na. God is Jesus. Jesus. Jesus Christ, our great deliverer. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kabalisaan at kapanatagan. Pakitingin ang katabi mo kung balisang-balisa. Balisa ba sa problema? Wala pa rin ayuda. Pero samantalahin natin ito, no? Ang kabalisaan, baka may balisa pa rito. Alam ko, hindi na kayo balisa, no? At panatag na kayo. Amen? Pakitingin nga kali katabi nyo kung mukhang hindi balisa. Yeah. O problematic. Yes, bilasa, balisa. Oh. Ito'y nararamdaman ng bawat sa inyo palagi, subalit ang ilan ay pinipili na maging balisa ng mga bagay-bagay. Dalawang pagpili, kaya kanina righteous man and wicked. No, ang inan natin. Life is a choice. Hinalatag ng Diyos ang sa ating buhay, ang buhay at kamatayan. Choose life. Choose life, sabi ng Panginoon. Choose life. Dahil pag pinili nyo kamatayan o wickedness, kayo po ay mapapahamak. Pero ang will natin ay binigay ng Panginoon, yung free will, di ba? Magamat may Diyos, kaya ganyan nangyayari sa buhay mo because of your choices you make. The choice you make ay resulta yan na ngayon nangyayari sa iyo. The choice you make yesterday. Pag-aasawa mo, pinili mong buhay, career path, kung ano-ano. Ngayon, kung gusto nyong maging balisa o panatag, it is your choice. Amen? Naunawaan niyo po? Nasa sa inyo pa rin kung malulungkot kayo o masasayahan. Hindi po ito na, hindi ito pwede ka mamili sa dalawa. Kusa ito nasa sayo. Depende sa kaloob-looban mo kung ano pipiliin nyo. Tama po ba? Kung ayaw manood ng sine, nasa sayo yun. Yung isa gusto, kayo mag-asawa, edi hintayin ka na lang niya sa labas. Diba? That is your choice. Ayaw mong bumili ng mahaba sa paikot-ikot sa department store, yung isa, gusto. Diba? Life is a choice. Pero kung gusto mong maging magkasundo kayo, walang kabalisanan o panatag, magsasama kayo o magkakasundo kayo sa tama. It is your choice. Amen po ba? Naunawaan niyo po? Hindi to choice ng Diyos, hindi choice ng kung sino-sino, ikaw yun pumili nun. Ayun ang pinili mo. Ito'y dahil sa karamihan sa inyo ay nagmamadali na at gusto nilang agad-agad matapos sa kanyang gawain. Kaya ang iba ay nababalisa. Gusto ninyo na marami kayong magawa, subalit mahalaga dito ay ang pinapagawa ng Diyos sa inyo kung ano ang inatang ng Panginoon. 2 Peter 3:9. Ano sabi diyan? Ang mahalaga anong inatang ng Panginoon sa inyo. Hindi yung kung ano yung gusto mong gawin. Ano sabi diyan? 2 Yes. Peter 3:9. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat, sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Some of us, the Lord is not slow, no? Kala natin, slow naman si God, no? Bagal naman ang pag-usad ko sa aking pagiging Kristiyano o pagyaman ko, ang bagal. No, kaya tayo nagmamadali. Gusto natin ay instant yaman, instant na noodles, instant coffee, lahat na nauso na, di ba? Kala natin mabagal ang Diyos. The Lord is not slow. Pakisabi po natin sa atin, my Lord is not slow. My Lord is not slow To fulfill His promise. to fulfill His promise. Hindi siya mabagal.
Nagmamadali ka lang. Pakisabi sa katabi mo, nagmamadali ka lang. Nagmamadali ka lang. Nagdamadali ka lang yumaman eh. Kaya gusto mo talagang makanta na lahat. Oo, pero may pinapagawa ang Panginoon. Kaya ka nababalisa. Amen? Amen. Are you learning? Amen. Amen. Kailangan ninyong maunawa na kayo hindi tulad ng dati sapagkat ito ang palaisipan pa rin sa iba. Kine-question nila ang Panginoon kung bakit sila kailangan pumunta dito o kailangan lang gawin magsimba, pumunta doon, dito. Bakit? 2 Corinthians 5:17, ano sabi? 2 Corinto 5:17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Kailangan maintindihan po natin na kayo hindi na kayo dating lasenggo, hindi na kayo dating manunugal, hindi na kayo adik, hindi na kayo dating buhay. Dapat hindi na maging palaisipan sa inyo, binago na kayo ni Kristo because if anyone is in Christ, he is a new, fresh, di ba? Do you want fresh talaga? May bagong buhay ka na kay Kristo. Iwanan mo na yung luma mo. Meron bang tuwid ang isip na naglinis sa tagbis, ngunit isinuot niya yung dati niyang damit? Di ba? Naligo ka pero dati mong pawisan pa rin. Yak, di ba? Pawisang dahil, naligo ka na, hindi mo nilaban, pero sinuot mo pa rin. Tuwid ba ang isip ng ganon? Ayaw natin, pero sinusuot mo pa rin, pilit mong sinusuot ang dati mong buhay. Maraming ganyan. Kine-question, ano ba talaga ang buhay niya? Kay Kristo ba siya o kay Satanas pa rin? Kaya nga sabi ni Ate Prophetess Linyo, na pinatawad na kayo. Kahapon, nagkasala kayo, hindi nawawala. Diba? Ang inyong pagiging anak. Kailangan you know the truth and the truth will set you free. Ang katotohanan ng buhay. Na bagamat nagkakasala kayo, pinapatawad kayo ng Panginoon. Kaya hindi kayo lumalaya eh. Hindi nyo naintindihan, mag-move on ka na. Lagi kang nagdaramdam, makasalanan ako. Lagi kang nagdududa sa Lord. But if anyone is in Christ, he is a new creation. New. Pag sinabing new, bago. Bagong nilalang, meron kang bagong buhay kay Kristo. May mga bagong darating sa buhay mo. May bagong pag-asa, may bagong ginagawa ang Diyos sa iyo. Amen. Hello? May bagong aircon na naman tayo. Next week din, may bagong drums. Amen? Alam niyo ba yon? Diba? Lahat ho ng kumpanya, nagbabagsakan. 5 yan eh. Nagbabagsakan. Siya lang hindi. Nagsasarado na. Hindi ko lang sabihin ng mga kumpanya, dahil secret lang to. Pero narinig ko sa kanila. Sabi ko sa kanya, protection mo yan, huwag ka na mag-alinlangan. Parang gano'n. Sabi ko, protection niyo po yan. Nagbabagsakan na po yung mga... Ang pagbibigay nyo ay protection nyo yan sa dilubyong darating. Alam nyo ba yon? Devourer. Alam nyo ba yung devourer? Alam niyo spelling ng devourer? Hindi ko rin alam eh. Malakias 3Gs. Kaya napoproteksyonan ang inyong finances sa mga devourer. No? Dahil kayo nagtatanim, nagbibigay sa gawain ng Diyos. Amen? Amen? Dapat maintindihan niyo po yan. Sige, palakpakan na yung Panginoon. Kahit anong deliverance ko sa inyo. Pag sabi ko nga sa inyo, no? Ang sabi dyan, yung may devourer. May devourer. Poproteksyonan ng Diyos ang inyong mga blessing. Andiyan ba? You know? And I will rebuke the devourer. Alam niyo yung spelling, you know? Ha? For your sake, sa Tagalog, he shall not destroy fruits, no? Ano ang devourer? Para maintindihan nyo na totoo po ang pagbibigay. Huwag kayong 11 ang sabi. Ang devourer ay to eat, devour, burn up, to eat, beast, to destroy. Sa lantay nga, inanimate. Devour, to feed, to cause, a root to eat, hindi niya hayaan na kainin o nakawan kayo. Yan, salantain o kaya kayo nananakawan eh, naintindihan niyo po ba? Kaya kayo nananakawan, pera na, naging bato pa. Yan mga ganyan eh, di ba? Pera na, naging bato pa. Ayan po yung dahilan ng yung mga transaction. Kaya kung meron kayong nararanasan na ganyan, pera na, naging bato pa, yun. Meron pa kayong
hindi ginagawa sa Lord. Yan, diyan lang kayo lalaya. Diyan lang kayo lalaya. Ang nagtatanim ng onti, ay aani ng kaunti. Ngunit nagtatanim ng madami, ay aani ng madami. Ito ang kadahilanan na ang pamumuhay ninyo ngayon ay hindi katulad ng dati ninyong pamumuhay. Diba? Parang ayaw ko na to, wala nang lasa. Hindi na ako nasasarapan sa kasalanan. Hindi na ako nasasarapan. Dahil hindi na kayo ang kayo noon at kayo binabago na ni Kristo, kung kaya naman patuloy sinasabi ng Panginoon sa inyo na huwag kayong mabalisa patungkol sa mga bagay dito sa mundo. Philippians 4:6-7. Ano sabi diyan? Filipos 4 verse 6-7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso Amen. at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Ang Jesus. kapayapaan, the peace I give to you is not the world peace. Hindi yung tahimik, hindi yung walang ingay, walang, alam mo yon, kahit ang ingay ng kapitbahay mo, tulog ka. Kapayapaan sa inner peace po yon. Iyan ang binibigay ng Panginoon sa inyo. Ang gulo ng mundo, ang chaos. May World War III na naman daw. No? Sana ma-rapture na tayo. At bahala na sila magkagulo dito. Tandaan nyo, hindi kayo kasama sa wrath of God. Ha? Ang wrath of God para sa mga suwail. Pero kung gusto nyong marat, bahala kayo, maiwan na kayo. Malamang di kayo anak. No? Ang mga wrath of God ay hindi nadadamay sa Bible ang mga anak. Kaya nga wrath eh. No? Lagi kayong ligtas. Lagi kayong iniingatan ng Panginoon. Huwag kayong nag-aalala. Naunawaan niyo po, huwag kayong nag-aalala. Kahit bumagsak sa katabi mo, di ba? Sa Psalms 91, 10,000 has fall into my side, in my right. He will not come near me. Kahit lumindol, magka-COVID. Ha? Hindi kayo maano. Naintindihan niyo ba yon? Ang weapon niyo ay ang salita ng Diyos. Hindi dapat kayo nag-aalala anong kakainin niyo o inumin. Ang lahat ay susunod lahat ay magiging ayon sa kalooban ng Diyos kapag kayo ay pumanatag sa Kanya. Sapagkat ang naging dahilan kung bakit kayo nababalsa ay dahil sa tingin ninyo, kayo ay napag-iwanan na, napaglipasan ng panahon. Sa tingin ninyo, kayo walang nangyayaring maganda sa inyong buhay. Ayan ang sa tingin nyo, wala naman nangyayari sa akin. Wala na. Ngayon, kakatingin mo sitwasyon, kakatingin mo sa pangyayari sa buhay mo, hindi ka tumitingin sa Diyos. Hindi ka nagtitiwala sa Kanya sa nangyayari. Di ba si Pedro, nakakalakad naman siya sa tubig eh. Pero nung may bagyo, tumingin siya sa nangyayari sa sitwasyon, nalubog siya eh. Kasi kinuha pa rin siya ni Jesus Christ. Nakalakad naman siya sa tubig eh. Pero ang problema, nung tumingin na siya sa sitwasyon, ganun tayo minsan eh. Pag natingin na tayo sa, merong dilubyo. Mababa ang ang mataas ang bilihin. Puro di ba? Pero lahat ng nagtitiwala naman sa Diyos ay magpapanibagong sigla. Amen? Amen. Lumalakas. Pinapalakpakan po yan. Parang ayaw nyo talaga magtiwala. Manatili na ako sa dati kong buhay. No. Huwag po kayong mananatili sa dati nyong buhay. Iba ka na. Diba? Iba ka na. Anong katang yan? Kitang-kita sa'yo. Dapat makita sa'yo. Iba ka na. Ha? You are in Christ na. Hindi nakakatulad nung nasa mundo. Magkaiba po kayo. Magkaiba po tayo. We are being separated by God. Kaya nga sinasabi ko sa inyo na lumaki kayo kasama ng mga sisiw, pero agila pala kayo. No? Di ba? Yung hinatch. O lumalaki kayo kasama ng mundo, pero hindi kayo taga-mundo. Kayong tunay na alien, di ba? Sinabi ko nga sa inyo. Alien, di ba? Alien, kayong tunay na alien. God sa plan puro, Jeremiah 29:11, ang sabi dyan? Jeremiah 29:11, sapagkat patid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Punong-puno, di ba? Pag sinabing punong-puno, parang ice cream, tatapon pa. Na punong-puno, talagang para sa iyo. Naintindihan niyo po ba talaga? Amen. God has a plan for you. Bakit ka lingkod ng lingon sa, wala kayong ibang pupuntahan kundi sa Kanya lang? Bakit kayo likod? Lagi kayong tingin sa kaliwa, tingin sa kanan. Naiinip kayo, hindi mabagal ang Diyos.
Naiinip ka lang, nawawalan ka ng tiwala. Di mo, ang tanda na ni Abraham, di ba? Nanganak pa si Sarah, hindi si Abraham. No? Pero sila may kakagawa ng dalawa. Okay, mag-alala. Ang tanong nagtitiwala ka ba lagi? Ang mensahe ng Panginoon patungkol dito, hindi ninyo kailangan na ipakita sa lahat ang inyong karangyaan. Ang ibig sabihin ng Panginoon ay hayaan ninyo na ang Panginoon ang dumaloy sa inyong buhay. You don't need to prove anything sa world, no? Ano ipuprove nyo? No? Gusto ng Diyos, humble ka lang. Meron kang kotse, bahay. Marami ng taong ganyan pero sira ang buhay. Meron kang na-accomplish? Why? Why you need to prove anything in this world? Bagong damit, di ba? Hindi nyo kailangan makigaya sa takbo ng mundong ito. Makipagtagisan dahil kayo ay anak ng Diyos. Romans 12:2. Ano sabi dyan? Romans 12:2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. Amen? Mag-iba kayo ng isipan, iba po so that you will know what the Lord will is. Hindi kayo taga-mundo, hindi kayo dito. O ano ngayon kung naghihirap ka? Na-under trials ka Diba? O ano ngayon, wala ka ngayon. Diba? Kailangan mong patunayan sa mundo na meron ka. Hindi ka nga binigyan ng ulam yung kapitbahay mo. At nangingimi ka, but fresh. We need fresh, ha? Fresh flowers. Fresh pa naman ang topic ngayon. Fresh. Kailangan natin ng fresh, new anointing. Fresh, new start. Magbago muli. Dahil pag mabubulok kayo, pagka kayo walang fresh. Hindi magiging maganda ang daloy. Wala pa kayo sa kalingkingan ng pagsunod. Wala pa kayo sa kalingkingan ng pagiging maka-Diyos o doing like Christ, being like Christ. Wala pa. Kailangan nyo pa ng mga bagong bagay sa Diyos. Amen po ba? Di pa tayo umaabot sa kaluwalhatian niya. Sukdulang biyaya. Wala pa tayo doon, pero binigay na niya. Hindi pa lang tayo makaabot. Kailangan nyo ng mga bago. Amen? Ang pagiging anak ng Diyos ay nalalaman sa inyong mga gawa at mga resulta. Matthew 7:16, ito, at hindi sa panlabas na anyo o sa inyong mga naranasan sa buhay. Mateo 7:16, makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Mapipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igos sa matitinik na halaman? Huwag kayong mag-alala. Gawin nyo lang yung pinapagawa ng Panginoon. You will blossom someday. Amen? Amen. Gawin nyo lang. Diba? Masakit sa simula. Kahit anong mga bagay na daranasan nyo, masihirap. Daanan nyo lang. Daanan nyo lang. Ang mga pagsubok na yan, talagang ang nanatili hanggang wakas ay maliligtas. Mahirap talaga ang dadaanan nyo. Nakakapag-alala o medyo tatatag ka pagka kayo nagtitiwala or else mabalisa ka kung ikaw ay nag-aalala. Kaya naman patuloy pinapaalala sa inyo ng Panginoon na dulot ng kabalisahan ay di maayos sa paggalaw. Pag hindi naman kayo maayos ang paggalaw nyo, ayan ay dulot ng inyong pag-aalala. Diba? Aligaga ka. Aligaga ka na naman. Stress ka na naman, kapatid. Lagi ka na lang stress. Nawawala susi ko. Nawala lang Pray. Amen? Susi lang parang maguguno, magpapakamatay ka na. Ang gulo na ng buhay mo. Bakit? Aligaga di ba? Disturb. Walang peace. Dapat po nagpe-pray. Pe-pray. Saan kaya napunta yung akin? Let the peace of God pass it all understanding. I-wave niya lahat yan ng mga human knowledge. He will pass it all. Lahat ng mga pangatwiran ng utak nyo. Lahat ng iniisip nyo. He will surpass all your understanding about life. Lagyan mo lang ng putik. Ano ba yun? Ba't putik? Dumilat? Lahat ng mga logical nyo. Lahat ng mga pangunawa nyo. Pag may kapayapaan kayo ng Diyos, He will surpass it all. Pass it all, understand, will guard your hearts and mind through Christ Jesus. Sige po, pinapalakpakan po yan. Kailangan nyo lang makuha ang inner peace ng God. Masusurpass lahat ng future nyo, lahat ng inaalala nyo, lahat ng problema nyo. Kasi nagtitiwala ka. Amen? Kasi nagtitiwala ka. Amen. Nagkakaroon ka ng kapayapaan. Hindi mo kaya lahat yan, kahit anong isipin mo. Kahit anong pag-iisip na gawin mo. Padaloy ka lang sa banal na Espiritu. At ang kabaligtaran nito, hindi ka nagpapadaloy, aligaga ka, magulo ang bunga nito. Lalo kayong babagal kapag kayo maging balisa sa mga bagay nito. Lalo kayong bumabagal.
Kung kaya't ito'y hingin ninyo sa Panginoon na pumanatag kayo kay Kristo ang inyong puso. Hingin nyo lang. Hingin, maunawaan nyo lahat yan. Ang mga bunga ng kabalisaan, ay ang galaw nila ay hindi magiging maayos. Isaiah 26:3-4. Ang sabi diyan? Isaiah 26:3-4. Uy, bilis yun, ang galing. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ng mga matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. Magtiwala kayo kay Yahweh magpakailanman, sapagkat ang Diyos na si Yahweh ang walang hanggang He will keep you kumplihan. in perfect peace whose mind is steadfast in thee. Hello? Steadfast. Sabihin, hindi baling dito, baling doon. He will keep you in perfect peace. Kaya nagkakaroon kayo ng minsan nakakaiyak ang buhay, problematika, daming bills, daming bayarin. But He will keep you in perfect peace, whose mind is what? Is steadfast in thee. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy sa Kanya. Sabi, steadfast. Trusting in the Lord forever. For Him, the Lord Jehovah, is your everlasting strength. Siyang magpapalakas sa iyo. Mumabaling ka kasi sa kaliwa kanan Laban, bawi ka. Sa Diyos, sa Diablo, sa Diyos, sa Diablo, sa Diyos, sa Diablo. Hindi ka steadfast sa Kanya. Babackslide ka na naman. Naudlot ang mga dapat na mapangyari sa inyo sa inyong pagmamadali. Hindi ninyo nakikita ang ginagawa ng Panginoon dahil ang iniisip nyo lamang ang gusto nyong mangyari. Ito ang gusto ko. Ito ang dapat. Dapat apat at ang gusto ninyong matapos. Iyan ang gusto nyong matapos. But He will keep you in perfect peace if your mind is steadfast in Him. Amen? Amen? Talagang ganun ang buhay. Ang nagtitiwala kay Yahweh ay lumalakas lalo. Tingin yung mga problematic sa eskwela nila. Anong nangyari sa kanila? Stress lang. Nag-aasawa ng maaga. Ano pa ang buhay nila? Kailangan ninyong maunawa na kayo ay hindi nakikipag-unahan sa inyong mga kasama at hindi niyo kalaban ang isa't isa. Pakisabi sa katabi mo, hindi tayo magkalaban. Asawa kita. Kaya't hindi kailangan ng pagkakaroon ng pagkukumpara sa inyong kinalagayan sa buhay. Ano turing mo kalaban? Ilang years na kayong magkasama. Tapos ngayon, kalaban na tingin mo sa Kanya. Ang dami nyo ng anak, ang trato mo parang kaaway. Hindi po kayo magkalaban nun. Kailangan magkasundo kayo, ma-resolve ang lahat ng problema sa buhay nyo. Amen? You need to die old with him or her. Dapat ganun I wanna go old with you. Diba? Sa ating mga, Father's Day, pinaano nyo na. Lagi na lang Mother's Day. Paano mo kami mga tatay? Wala na kaming fellowship. Sino ba leader ng tatay natin? Romans 12:3, ang sabi? Romans 12:3, dahil dalawa? sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Do not think highly of yourselves sa iba. Do not compare o mas magaling ka sa iba. Huwag kayong magyayabang. Kailangan lang po maunawaan na hindi tayo nakikipag-unahan. Yung galing mo, di ba? Mas marami ko ang accomplishment sa iyo. Ano ngayon, di ba? Marami akong natapos. Mas mayaman ako kaysa sa iyo. Hindi po tayo dapat nagpapaligsahan. As a church, as a family, we are one. Unity, nagtutulungan, nagpapalakasan. Ang nais ng Panginoon kayo ay mapanatag at manatiling panatag. Ang ibig sabihin po ay panatag ay hindi ibig sabihin na kayo kontento na sa mga naranasan nyo ngayon, subalit ito'y pinapalagay ninyo na ang inyong loob na ang lahat ay maging maayos at naaayon sa kalooban ng Diyos. Ano yon? Pinapalagay nyo sa sarili. Yes, Lord, palagay ako. Pakilagay nga sa rep, Lord. Na maayos at naaayon ang buhay nyo. Lamig kaya sa loob ng rep. Palagay, pinapalagay nyo na talagang maayos, Lord, at naaayon ito sa kalooban mo. The perfect will of the Lord. Kaya hindi ka nababalisa, that you know that all things is working together for my own good. Amen. That's why I put my trust in Him. Katulad ng isang lingkod ng Diyos na inahalintulad ng Panginoong Hesus, si Maria, sa Luke 10:41-42, inuna niya kung ano ang mahalaga sa paningin ng Panginoon at ito rin mahalaga
na maging ganoon din ang inyong mga puso. Ano sabi ng Panginoong Jesus sa kanya? Luke Luke 41. 10:41-42. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi Naalala aalisin niyo yung sa kwento, kanya. no? Naalala niyo? Dumating si Jesus, si Marta, nagluluto, no? Pwede niyo bang tawagin si Maria ang kapatid ko na tulungan man lang ako. Masyado akong daming ginagawa, papakainin ko kayo. 'Di ba? Ano sinabi sa kanya ng Panginoong Hesus? Marta, Marta, mukha ka ng bruha. Ngunit pinili ni Maria ang mas malaga. Siguro sabukot na yung ulo niya. Marta, Marta, mukha ka ng bruha. Alalang-alala, ang daming ginagawa, ngunit pinili ni Maria ang mas malaga. Dumating yung King of Kings and Lord of Lords, tapos ikaw pwede mo ipagmamaya yan, di ba? O masyado lang siya aligaga. Aligaga siya. Alam ba yung nagsasalita sa harap si Jesus, di ba? Sobrang bait ni Jesus, baka pwede mo sabihin yung anak ko, ay kapatid ko, tulungan ako sa likod. Di na nahiya, utusan yung Diyos, o utusan ng Panginoong Hesus sa harap ng maraming tao, na tulungan ako, pagod na ako maghugas ng pinggan. Pastor, pakisabi mo naman, tulungan nyo ako, wala akong ginagawa. Wala akong tumutulong sa akin dito. Pastor, tawag si kay pastor, di ba? Hindi na lang gawing masaya yung ginagawa niya, masyadong aligaga. Masyadong nagalat, yung mga kabataan na ito, di man lang maghugas ng pinggan. Pero hugas naman siya ng hugas. Mga walang pakialam, mga batugan. Okay lang po yon, pero turuan nyo sila at huwag masyado kayong aligaga. Huwag kayong nag-aalala. E di schedule nyo, ayusin nyo, di po ba? Ayusin natin. Yung iba naman, hindi yung ikaw yung naghuhugas ka nga, walang blessing sa ganun Nakuha nyo po? Walang blessing sa ganun. Tumatrabaho ka nga, sumusunod ka sa Lord, pero aligaga ka o masyado kang naninilip sa iba. Ako na lang ba? Ako na lang parati nakikita. Ako lang lagi inutusan dito. Maganda nga yun di ba? Kung faithful ka, ginagawa mo, matutuwa ang Panginoon sa iyo. Extra mile. Lagi may blessing sa extra mile. Lagi may blessing. Nagbibigay ka ng mas malaki, may bawas pa, ay may dagdag pa. Diba? Lalong, dun, lagi yung pa higher level. You cannot outgive God kasi. Lahat ng binibigay mo, susuklian niya na mas higit. Above all you ever ask. Kung kaya naman kayo ay patuloy na makipagniig sa Diyos sa bagay na ito, sapagat ang mga bagay na mula sa Panginoon ay walang kabalisaan, Proverbs 10:22, at hindi kayo hagadin sa inyong mga ginagawa. Proverbs 10:22. Sabi diyan, Kawikaan 10:22, ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. the blessing, I will bless you, bless you, bless you, bless you, makes one rich. When the Lord bless you, He will make you rich. Hello? Kaya nagbe-bless tayo. Bine-bless namin kayo, mga pastors, leaders. When it comes from the Lord, it will make you rich. At walang kabalisan, hindi nag-aalala. Ang mga closing, ang mga seals, ang mga ang blessing niya, suwabe. Hello? Hindi ka naku, baka masulot ako, hindi ka nag-aalala. Naku, baka Pag binigay, He opened the door that no one could shut. Baka masulot yung boyfriend ko, ligyan ko ng helmet. He opens the door that no one could shut. And He shut the door that no one could open. Tiwala ka lang sa Panginoon. Nag-aalala ka. Baka makuha pa ng iba. Kaya bibigay mo na sarili mo. Hindi ka dapat nag-aalala kasi ang blessing na galing sa Panginoon, walang sorrow, walang kabalisaanan. Talagang pray ka lang. Merong para sa'yo. Nag-aalala ka Hello? Wala kang tiwala, nag-aalala ka. Walang sorrow ang blessing ng Diyos. Naunawaan niyo ba talaga? Thank you, Lord. Salamat naman. Nasasakal na ako sa pagsasalita sa inyo. Ang lahat ng umibig kay Kristo ay nagiging maayos. Ang daloy sa lahat sa kanila. Kung kaya hindi kailangan tingnan ng labas dahil kayo ay iba sa paningin ng Diyos. Ang iyong pagsunod ay paglilingkod ay ibang level at paglilingkod ibang level. Hayaan yung tingin ng iba sa inyo. Ibang paningin ng Diyos sa inyo. Ang mahalaga kung paano kayo tinitingnan ng Diyos. Huwag kayong mag-please ng tao. Check always your heart. Hindi yung ibang tao nakabase ang paglilingkod mo sa sinasabi ng tao. No. Hayaan mo ang Diyos. Lord, you know my heart, Lord. Di ba man ganun? Hayaan nyo sila. But in due time, you will reap the harvest.
if you faint not. Oo, api-api ka ngayon. Walang bunga. Pero pag sa Lord yan, sigurado, panalo. Amen? Amen! Palakpan natin, Panginoon, lahat ng gusto tumanggap. Hallelujah, para magising ang katabi mo. Kung kaya ang inyong lakaran ay hindi lakad o takbuhin ng mundong ito, kundi kalooban ng Diyos sa buhay nyo. Proverbs 29:21-23. Ang sabi diyan? Kapag ang utosan na iyong pinalayaw, siya na ang mag-uutos pagdating ng araw. Ang taong gagalitin ay laging napapasok sa gulo, laging nakikipag-away dahil sa init ng ulo. Ang magbabagsak sa tao'y ang kanyang kapalaluan, ngunit ang mapagkumbaba ay magtatamo ng karangalan. Whoever loves wisdom of God, but will retain honor. Ang lakad mo pag sa Panginoon, ang kalooban ng Diyos, ito'y laging tagumpay. Ito ang pinakamahalaga kapag inayon ninyo ang lahat para sa Panginoon, ang plano, ang mga ginagawa ninyo ay nagiging maayos lahat. Plano, ano ba plano nyo mamaya? Ano ba ang ginagawa nyo? Ano ba ang mga gusto nyong gawain? Magiging maayos yan. Mayroong magiging bunga ang kapanatagan kay Kristo. Ibig sabihin, ang bunga nito ay maayos na kinakalabasan. Nagiging mabunga ang inyong buhay. Hindi nagiging tamad. Hindi kayo nagiging balisa. Sino tamad dito? Tamad. Ibig sabihin, balisa. Hugas ng pinggan sa mga wala nang ginawa, hilata, puro cellphone. Why? Hindi kasi mabunga ang ginagawa. Hindi panatag kay Kristo ang ginagawa niya, walang alignment. Hindi kayo nagiging tamad pagka kayo po ay naka-align sa Diyos. Amen? Ang naging bunga ng panatag kay Kristo ay napapangyari ang mga bagay na dapat mapangyari sa buhay niyo. Pagka kayo ay mabunga, panatag kay Kristo. Patungkol dito ay mayroong pang binababa ang Panginoon patungkol sa kabalisahan at kapanatagan kay Kristo. Ano to? Pag-pray muna natin about sapagkat minsan ang ilan sa atin ay hindi na si Kristo ang nakikita sa sitwasyon. Ikaw na sa mga problema na. Ang mga nakikita nila ay hirap sa kanilang nararanasan. Puro ng hirap, dusa. Hindi ko kaya na, Panginoon. Lagi na lang na mamagnify yung problema. Sitwasyon. Hirap na lang nakikita sa iyo. Lahat na ng kwento mo. Puro hirap at dusa. Hindi na si Kristo. Kaya mga patotoo nyo o pag-share nyo, hindi na. Wala nang patotoo. Why? Puro na lang dusa ang nakikita nyo. Hindi yung biyaya ng Panginoon. Kasi nakapokus kayo doon sa paghihirap na nangyayari sa inyo. Hindi kayo nakapokus sa gagawin ng Panginoon. Subalit ang dahilan nito, ang pagtuturo at pagtutuwid ng Diyos ay hindi na maunawaan kung kaya't lalo silang nagiging balisa, alala, abala sa walang kwenta. Pero babalik pa rin pag may problema, sa Diyos pa rin babalik. Pag may sakit, sa Diyos pa rin. Pag walang pera, sa Diyos pa rin. Ginagawang genie ang Diyos. Hindi kayo magiging balisa kung inyong lamang na inaalam ang kalooban ng Diyos at tinuturo ng Panginoon. Inaalam. Kailangan inaalamin nyo. Hindi bira ng bira. Kailangan ninyo makita sa inyong buhay upang ang inyong mga paglakad ay magiging maliwanag din. You cannot be called the salt and light if you continue sugar-coated ang ating mga lesson. No? We will not be called salt and light, salt of this earth. Kung ang gusto nyo lang marinig sa pastor o sa Panginoon o sa church ay puro sugar-coated na salita. You will be called what? Sugar and light. Sugar pa rin. May light pa rin. Huwag kayong mag-alala. Not salt and light of this world. Sugar na kayo. Kaya tawag mo sa honey mo na ngayon, sugar. Bukod dito ay katulad ng mga apostol ng Panginoon. Maging sila ay nakaranas ng hirap, no? Subalit ang mga kabalisaan na ito ay napapalitan ng kapanatagan sa Diyos sa kadahilanan na naunawaan nila kung ano ang kanilang relasyon sa Diyos. Kapatid, anong relasyon nyo sa Diyos? Ano ang relasyon nyo sa Kanya? Friends? I'm a friend of God. Ano? Enemy? Anong relasyon nyo sa Diyos? Ano ang relasyon nyo sa Kanya? Malayo ba? Far away? O near? Anong relasyon nyo sa Diyos? Malapit ba?
o malayo din? Anong relasyon niyo sa Diyos? Ba't ka nag-aalala? Ano ang turing mo sa Kanya? Anong usapan niyo? Ano na? Ano na? Ano na? Para malaman ang katuruan kung paano maging panatag kay Kristo, una, ito na, ready? Una, ito ay sangguni sa Panginoon lahat. Okay ba yon? Sanggunin nyo lahat. Walang katiyakan ng iyong mga plano, maaari kayong magplano at maaari kayong gumalaw sa sarili nyo because of the free will. Sige, gawin mo lang yan. Kaya mong gawin yan o gawin mo. Ang tanong, pinapagawa ba yan ng Lord? Subalit ang katiyakan nito at resulta ay mabuti at hindi niyo tiyak, kaya nagiging babalisa kayo. Kaya kabalisa, hindi ka tiyak. Kailangan sangguni. Sabihin natin sangguni. Yan ang una. Kaya kayo ay nagdududa, nagkakamali, subalit isangguni ninyo lahat sa Panginoon ang inyong mga gagawin, ang mga ginagawa ninyo at ang inyong mga direksyon ninyo sa buhay. Sangguni nyo. Kaya kayo nagkakabulilyaso-bulilyaso at nag-aalala, naglilito eh. Kasi walang hindi yung sinasangguni, di ba? Ano sabi doon? Trust in the Lord with all of your heart. Lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. No, Lord, we acknowledge you in all my ways. I believe you will direct my path and I will be successful because I put my trust in you. Gawin yung prayer, yung mga verse. Sangguni. Pangalawa, maging tapat kayo sa Diyos. Hello? Upang sa kayo maging panatag. Hindi ka tapat eh. Maging tapat kayo sa inyong mga pagkakatawag. Kung di mo kaya, okay lang yon. Kung nahirapan ka, okay lang yon. Maging tapat ka sa inyong pagsunod, kakaunti man o maliit. Huwag kayong maging plastic o maganda sa patingin ng labas, pero sa loob, nagdaramdam ka pala. Plastic, di ba? Ang pagsunod, hindi totoo. Kailangan maging tapat. Amen po ba? Ganun lang. Hindi ko kailangan magtago, magpaligsahan dito. Kung hindi kaya, hindi kaya. Kasi wala naman talaga nagbubuhay para sa sarili lang. Maging tapat kayo sa inyong mga pagkakatao, sa inyong mga pagsunod, kaunti man o maliit. Malaki man, maliit man o malaki, kayo ay maging tapat sa Diyos na inyong sinasamba. Amen? Maging tapat kayo sa inyong mga nararamdaman. Kung nasaktan ka, sige, sabihin mo sa Diyos. Sa kapwa mo, sa leaders mo. Ha? Kung nasasaktan ka, umiyak ka lang. Iyak! O nga! Di ba? Iyak. Iyak mo sa Lord. Amen? Okay lang yan. Normal ka pa. Nasaktan ka eh. Maging tapat ka sa paglilingkod mo sa Diyos. Hindi yung laging sugar-coated, lahat pinapaganda mo para lang masabi ng kapitbahay mo. May bago kayong TV. Diba? Utang pala. Colored. Black and white kanila. Bumili ka ng colored. Diba? May black and white pa ba? Wala ba? Para lang makita na kaya mo rin. Utang pala. Last, magtiwala kayo sa Diyos. Pakisabi sa katabi mo, magtiwala ka sa Diyos. Huwag ka mangutang. Cash mo yan. Ano una? Sangguni. Pangalawa, maging tapat. Pangatlo, tiwala ka. Ibig sabihin ng magtiwala ay hindi lamang sabihin na ako ay nagtitiwala o kaya ako ay nagtitiwala. O itaas ang kamay, nagtitiwala ako, Lord. Di ganoon. Higit pa rito, ang ibig sabihin ay ng pagtitiwala. Ang ibig sabihin ng pagtitiwala ay pag-ibig, pagbibigay ng inyong buhay. Revelations 12:11. Pahayag 12:11, nagtagumpay ang mga ito laban sa dyablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero at sa pamamagitan ng kanilang pagpapatotoo sa salita ng Diyos at buong puso nilang inaalay ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. You can only defeat Satan by the blood of the Lamb. Okay na yun. 2,000 years ago. By the word of our testimony, sa mga salita nyo, confession nyo, sa mga sinasabi sa buhay, and you are willing to die for the gospel. Hello? You cannot defeat Satan kung takot ka. Takot kang mamatay para sa gospel. Willing lang po, hindi po magpapakamatay, ano? Yung buhay mo, kaya mong ibigay. Yung oras mo. Magagapin nyo lang si Satanas pagka kaya nyo magtiwala sa kanya. Ang pagtitiwala po, ganun. Yung kaya mong bigay oras mo para sa Diyos kasi alam mo, tagumpay ang ministry ito. Mas magtatagumpay ako pag binigay ko ang buhay ko. Dahil ang nagbibigay ng kanyang buhay ay lalong nagkakaroon. Ngunit ang nag-aalala, sabi sa Matthew,
ay lalong nawawalan. Pero, di ba, ang mga sundalo nga patay kung patay. Inaalay ang mamatay ng dahil sa'yo. Pero pag sa gospel, takbo, bahagang buntot, nakakahiya, wag naman. Baka sabihin nila, baliw na ako. Jesus, Jesus, dala-dala pa akong Bible, wag, cellphone na lang. Kaya nyo ba mamatay ng dahil sa gospel? Iyan ang tanong. Iyan po ang nagtitiwala. Yung ikaw ay kaya mong hindi pagpalit, di ba? Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit sa cellphone, sa TV, sa palabas, kahit saan, di ba? Mahal na mahal kita. Iniiwan mo na si Lord Ang iyong pag-asa ay inyong binibigay sa Diyos, hindi sa tao, o hindi sa mga pinagsisikapan ninyong makuha o mga bagay na asam dito sa buhay. Ito ang ibig sabihin ng pagtitiwala sa Diyos. Hindi kayo umaasa sa binibigay ng Diyos, hindi sa tao, no? Hindi sa ang inyong pag-asa ay inyong ibinibigay sa Diyos, no? Hindi sa tao, mga bagay o sa lakas mo, anumang kakayanan mo, beauty, kagandahan mo, umaasa ka sa kagandahan mo, puro ka lang asa. May pera ba dyan sa kagandahan mo? No? Kikita ka ba dyan? Sa pera mo, sa lakas mo, saan ka umaasa? Diba? Makakuha ko ng pogi, maganda ako Diba? Doon ka umaasa, mayaman, madaling mamatay. Saan ka umaasa? Sa karir mo, sa tinapos mo? Maraming engineer, tambay. Gusto mong pumila? Sige, sumama ka. Magtiwala ka sa Diyos. Amen? Magtiwala ka sa Diyos. Hindi ang inyong natapos o yung mga ginagawa ang magpapayaman sa inyo. Ang Diyos pa rin na pinanggagalingan ng lahat. Hindi hadlang ang walang edukasyon para yumaman ka. Halos lahat ng mayayaman, walang aral. Hello? Mga kasama ko sa nag-aral na lang sila uli. Nung sila po ay yumaman na. Ang tatanda na. Nagsipag-aral pa. For license lang. Pero mayayaman na sila. Hindi po hadlang ang iyong edukasyon para yumaman kayo. Huwag niyong ang Diyos na malaki ang siyang magpapalaki sa inyo. Amen? Amen. Amen. Siya magpapasagana. Just think about Him. Magtiwala. Ano yung tatlo? Sumangguni. Maging tapat lang kayo. At magtiwala. Hindi sa lakas niyo. Sa Diyos lamang. Mahalaga ang tatlong bagay na ito na mapangyari sa inyong buhay upang sa gayon laging panatag tayo sa Panginoon. Ano yung tatlo? Tapat, magtiwala. Tandaan ang tatlong ito. Sapagkat kapag kayo ay laging panatag sa Diyos ng lahat ng bagay, nagiging madali ang iyong buhay at hindi dapat nakikitaan ng kabalisaan. Pakitingin ng ulit katabi nyo, balisa ba? Balisa, balisa, balisa. Kailangan niyong maunawaan na habang kayo ay tumatagal, kayo pataas ang level at hindi kayo babalik sa dati. Amen. Hello? Hindi kayo pwedeng bumalik sa dati. Hindi kayo pwedeng bumalik ang finances nyo. Hindi dapat pabalik-balik na ganyan. Hindi dapat kayo makontento sa barya-barya. Maging kontento kayo sa binibigay kung ano meron, pero maghangad kayo ng mga bagay na malalaki para sa Panginoon. Huwag kayong makontento na, kumakain kami 3 beses ang araw. That is a selfish prayer. Maayos sa aking pamilya, mga anak. That is a selfish prayer. Ang gusto ng Diyos ay para global. Global, hello, para sa buong mundo. Sinasabi ko na sa inyo, hindi para sa Philippines lang, kundi para sa komunidad mo. Tumakbo kayong mayor. Kung gusto nyo maayos, huwag nyo lang akong patakbuhin. No, mas mataas ako sa mayor. Tumakbo kayo kung gusto nyo. O huwag nyo lang takbuhan. Iba naman yun. Ano ba tawag doon? Ba't tumakbo? Ba't pa tumakbo? Para tuloy running for Ba't ba takbo tawag doon? Huwag yung takbuhan. Ba't pa tumakbo? Running for mayor. Ano ba other words? Maganda. Magpa-kandidato. Oo, yung tao. Other words pa. Sige, di bali. Ang importante, mahalaga. Yung tatlo. Ang importante, tandaan po natin ito para hindi tayong balisa. The peace I gave to you is not the world peace. Hindi po yung peace, man, brother. Peace be with you. Hindi pagsasalta ng peace.
ang sinasabi ng Diyos, the Prince of Peace will be in your heart. Hello? Kahit anong yan, tigil putukan, tigil gera, wala kayong magagawa dyan. In this world, we have tribulation, sabi ng Panginoon, but take courage, I have overcome the world. Can we all stand? Take courage, hallelujah. Palakpan natin, Panginoon. Sige, palakpan natin, Panginoon. Huwag niyo siyang tipirin. Siya'y buhay at totoo. Siya ang magpapaayos ng buhay. Huwag kayong mag-alala. Welcome po. Ulitin natin ang lahat ng ating mga pinag-aralan. Ipanalangin po natin ang puso't isipan. Come on, pray. Ang bawat sa patungkol dito. Pag-pray natin ang isipan niya, parang tuliro. Pag-pray niyo daw po ang katabi niyo. Baka tuliro na siya. Di niya alam ang kanyang gagawin. Ipanalangin po natin ang pagkatuliro. Agam-agam. Na kayo ay hindi manatili sa mga bagay na kakaunti at hindi makontentos. Come on, pray. Grab a partner. Hold our hands. Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Tomboy sa tomboy, bakla sa bakla. Tinatanggap na ang Panginoon. Na kayo hindi manatili sa mga bagay na kakaunti, hindi kayo makontento sa mga bagay na kakaunti, sa halip kayo maghangad ang mas malaki para sa Diyos. Hello? We need more. Big aircon. No? Talagang we have a big gun para makapag-invite kayo ng mas malaki, mas marami. We need a big place in Marikina. Amen? Pray! At kayo magkaroon ng goal na malaki para sa inaharap. Pangmalakihan, panghabang buhay. Hello, panghabang buhay hanggat mag-asawa ng mga anak nyo. Magkaanak, magkaapo. Apo sa tuhod, apo sa siko. At kayo magkaroon ng goal na malaki para sa inaharap. Malakihan, panghabang buhay. Dahil sa ang inyong mga ginagawa, we pray, ay hindi lamang ngayon, eternal life. Hello? Ito'y muli sa susunod pang panahon. At ipanalangin ng bawat isa patungkol dito. We will live eternally. Come on, pray. Magkaroon ng kapayapaan ng kanyang puso. The peace of God, the Prince of Peace, enter to his life, her life. Huwag kayong pakampante. Resulta yan. Lahat ng pagpapabayaan nyo ngayon ay resulta yan sa sa kinabukasan. Huwag kayong magpabaya ngayon. Huwag kayong magpabaya ngayon. Dahil may resulta yan sa kinabukasan sa buhay nyo. Pray! Pray, pray, pray as they worship the Lord. Pray! Pray! Pray to the Lord. Pray! Pray, pray, pray. Peace of God that passeth all understanding. Guard their hearts and minds through Christ Jesus. Come on! At isalin nyo ang kapayapaan sa iba. Pagod na pagod ka na ba? Trabaho dito, trabaho doon. Walang kapayapaan. Ibigay nyo sa Panginoon yan. Sangkaig, santo ka. Break loose. Come on. Break the yoke of bondage of poverty. In the member of the JCGD family, maging ang manonood sa amin, Lord God. Sa lahat